Kuya Mark, isa po akong bank manager at may girlfriend ako na live-in partner ko ng mahigit 3 taon. Iniwan niya ako nang walang malinaw na dahilan. Ang sabi niya lang, wala na raw spark sa aming relasyon. Apektado na po ang trabaho ko dahil hindi na ako makatulog at makakain. At hindi ko na rin maasikaso ang sarili ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Pwede ko po ba siyang idemanda? Kwentong love life to. Mga kaibigan, mga followers, mga subscribers sa mga pages natin sa social media and of course sa radio, sa TV. Ang tanong ng isang lalaki, isang bank manager, nasaktan daw siya sa girlfriend niya. 3 taon na sila, live-in partner, iniwan siya ng basta-basta na walang dahilan. Ang dahilan lang daw, wala ng spark. Hindi nakatulog, hindi nakakain, hindi nakaligo. And epektuhan, I'm sure, apektado na ang trabaho ni bank manager. Ang tanong niya sa akin, ano daw dapat gawin niya? Yun ang pagkakaiba sa babae at saka ni lalaki. Bakit? Pag ang babae ang iniwan mo, sinaktan mo emotionally, psychologically, pwede kang idemanda ng bawsi. Republic Act 9262 for psychological abuse. Criminal case yan or emotional abuse. But this time, yung nagtatanong sa atin, isang bank manager na lalaki. Siya ang sinaktan ng babae, iniwan siya, na walang dahilan, dahil lang daw, walang spark, ayaw niya kumain, ayaw nang matulog, di makatulog, apektado na ang kanyang trabaho. Anong pwedeng gawin niya? Pwede ba siya magdemanda ng bawsi? Hindi. Kasi wala namang violation against man's right. Wala namang psychological abuse sa mga lalaki. Hindi pwedeng maging biktima ang lalaki ng psychological abuse under Republic Act 9262. Ang babae lang ang pwedeng magdemanda ng psychological abuse. Kung pinaasa sila ng mga lalaki, iniwan sila ng mga lalaki, sinaktan sila emotionally ng mga lalaki, pwede ang babae magdemanda ng psychological abuse. Pero pag ang lalaki ang nasaktan, walang psychological abuse. So, hindi criminal case. Hindi mo pwede mademanda ang girlfriend mo na iniwan ka, hindi ka ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang maligo, ayaw mo nang mag-alaga sa sarili mo, hindi mo mademanda ng criminal case ang girlfriend mo. But, sabi ko pwede mo siya mademanda ng civil case. Damios, perwisyo, moral damages, exemplary damages. Bakit? Kasi, kahit lalaki ka, may puso ka pa rin. Pwede ka pa rin masaktan. Hindi lang ang mga babae ang pwedeng masaktan. Pwede ang mga lalaki pwedeng masaktan. So, pwede natin gamitin ang basihan sa pagdemanda sa mga babae na paasa, mga babae na nang iwan ng mga lalaki. Pwede. Itong tinatawag na civil case for damages. Moral damages, for your sleepless night, hindi ka na makatulog, sakit yung ayaw mo nang huminga, ayaw mo nang maligo, ayaw mo nang umalis, ayaw mo nang kumain, para ka ng addict, namamaga na yung mga mata mo kaya wala kang tulog. So, pwede mong mademanda ang girlfriend mo, yung ex-girlfriend mo, yung ex-live-in partner mo. Psychological abuse, not criminal case, psychological abuse based on moral damages. Based on torts and damages. Moral damages, exemplary damages. Why? Kasi dapat bayaran ng babae na yan ang sakit ng iyong puso. Dapat bayaran ng babae na yan yung tinatawag na sleepless night na hindi ka makatulog. Dapat magbayad siya sa ginawa niya sa'yo na bigla ka lang iniwan na walang dahilan dahil lang walang spark. Anong klaseng pagmamahal yan? 3 taon na kayo mag-asama, tapos ganyan lang? So, ibig sabihin, yung 3 taon yun na pag-asama, convenient lang, companionship lang, wala palang pagmamahal. Ikaw lalaki ka, bank manager ka, gusto mo ng mahal na mahal mo yung live-in partner mo, tapos wala kang ginagawa, iniwan mo yung lalaki na yan, nasaktan yung lalaki, naepektuhan yung kanyang trabaho, so, pwede mo siya mademanda ng damios perwisyo dahil hindi nakatulog yung lalaki sa ginagawa mo. Hindi na gustong matulog, hindi na gustong kumain, damios perwisyo. Ibig sabihin,
Yes, walang psychological abuse ang mga lalaki, but pwedeng magdemanda ng damyos perwisyo. Mandirigma ng hostisya. Pangangan, sinira, nilabanan ng mali. Hindi sumuko, integridad ng sandata. Mandirigma ng hustisya, boses ng tama, batas at ng alal. Yan ang aking panata, naglingkod ng tapat, di tinanggap ang lagay. Sa hustisya, pangalan nilinis, panalo ang tunay. Mandirigma ng hustisya, boses ng tama, batas at ang alyan ng aking panata. Bagong laban sa gabi, ilaw ay si Kuyang Bayanan dakang damayan, tungkulin buong tapang. Sa bawat hamon ng buhay, tanglaw ka ng masa. Katarungan sa papel,